madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-ibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat ay may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya ay isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos, Ama, nasaan ang iyong awa? Ako'y nananangkoy, nakikiusap, humihingi ng tulong ninyo. Patawaran niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang pagtanggol ang aking kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duke Briseo na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos, Ama, tila yata di mo na dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy malis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung ngayon, papaano na ako? Sinong aking lalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita na ipagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam na rin sa iyo, Adolfo Malupet, Laura Taksil, paalam sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng mapapagpahingahan. O Garida, Kotagana, kalupit mo! Kinuha mo ang minamahal ko! Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na aking narinig? Tinig ng isang nag-iinagpis ng tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo Malupet at higit pa sa halimaw kung malakit. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kanyang tuway natapos ng siya pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap kalutasin dahil sa aking pinting lagaw. Nagmamadali na si Aladin na mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Kailangan ko nang magmadali kundi hindi ko na maabutan yung taong iyon. Habang tumatakbo ay inahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niya may nakapalibot ditong 2 leon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang 2 leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Hida. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo wala papansin na tayo ay magkaaway? Marahil, kung ikay na nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. O nga, di mo ba alam dinadagdagan mo lang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante.
Noong sanggol pa lamang ko, ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Florante! Tulong! Tulong! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan ko si Menalipo na ako'y dadagitin ng buwetre. Kaya dali-dali niya itong pinanak at napatay. At noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang areyon sa aking nibig ang aking Antuti ko. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsi niya si ina upang ako'y lumisan. Ano Ikaw pa sa pagdating Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Atenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasi bumalik sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. sa isang buwang pagtitigil ni Florante sa Atenas, nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw na! Umagaw na kapurihan ko. Dapat kang mamatay! Sinandro. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Patay na. Makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ko iniwan? Di man lang tayo nagkita sa... Oh, aking mama! Niyakap. Oh, bunso! Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang konsulan sa inyo dahil nanganganin po na masakop ni General Osmani. Asahan niyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Harry Linceo! Pagdating sa palasyo, tinanong sila ni Haring Lenteo. Mahal na Harry, ako Dali ah. Hoy, kamukha niyo ko eh. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Lenseo. Ang binata sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamumunuan mo ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Atenor na nagpamalas ka ng iyong kausayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian. Kinabukasan, Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. handa na po aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Harry Linceo. Mabuti kung ganon. Mag-iingat ko. Salamat po! pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang ukbo ni General Osmalik. Sugod! Sugod! Ay, palabin. Namatay. Si Osmalik na lang, isa na lang kabuo. Tapos daghan pa sila niya. Isa lang kabuo kang kay Osmalik. Patay na niyang kauban ko. 1, 2, 3. Samantala, sa kabilang bahagi ng
kagubatan. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumama ka na lang. Itigil mo yan! Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-usap? Oo! Halika, tilapin natin kung saan ito na... Sina Plereda, Aladin, Florante at Laura sa kagubatan. Nilapitan na nila ang kanilang sinisinta. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. Oh, Lara, aking mahal! May taga natin hindi nakita! Mahal ko! Lerida, aking sinta! Haghag. Paano ka napagpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko ang mga pangyayari sa akin sa dinggit ng kamatayan. Nang ikaw ay nawala, naging magulo na ang bayan. Magaling ka po ang pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging iyong ama na si Duque Buceo. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Leandro. Masaya ang mga tao na nakita nilang maayos na nakabalik. Naging maayos naman ang kasal na idinaos ni Florante at Laura at maging ni Aladin at Plereda matapos silang kapwa-binyagan. Florante, ako muna ay pananandali ang magpaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa kabilang buhay na ang aking father. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya ay mananatiling ama ko pa rin.